Hello po. Hello? Dinig po. Ayan, narinig. Okay, so tama ba? We're done with our discussions na sa ating module. Hello? Naku, walang nasagot. Done na daw po, ma'am. Okay. No, so done na. O si Andreas pa nga ang sumagot wala siya last time. No. Okay. No, pero sa akin yung pagkakatanda ay natapos na natin. So today we are going to discuss yung pong guidelines natin pagdating sa gagawin nating project proposal at the same time doon po sa magiging guidelines natin sa ating oral presentation, no. So I already uploaded sa classroom natin yung pinaka guidelines, no. So let me share my screen para pag-usapan natin ano. Yan. Okay po. So ito guys nakita na ninyo sa ating classroom po. Yes po. Na-check na naman. So, i-discuss lang natin and then some reiteration, no, para mas maliwanag kung ano mismo ang gagawin. No. Okay. Ano? Ano ba ito? Wait lang wait lang. Sign lang ako. Yeah. Yes. Okay. No. So magsimula tayo with the project documentation. No. So the research documentation should be typed, no, double spaced on standard sized paper. Meaning yung short band paper po ang gagamitin natin with 1-inch margins on all sides. So it is recommended to use 12-point Arial font and should be consistent all throughout the study. Okay, so meron nga po ditong malabo, merong hindi naiintindihan din sa unang statement natin. Wala po, ma'am. Maliwanag naman, no. So maliban diyan, hangga't maaari po ay i-justify naman natin, naka-justify po yung ating paper, no, pantay-pantay para maganda namang tingnan ang inyong manuscript. Okay? Naintindihan po. So sana ay nagte-take down notes ha. Okay? So sunod po dyan, maliban dyan, dapat po ang inyong ipiprint na manuscript ay sasamahan ninyo ng mga preliminary pages. That includes yung pong title page, yung approval sheet, acknowledgement, dedication, table of contents, list of tables, list of figures, list of abbreviations, symbols, at list ng equations. Okay? So dito po sa dulo, yan, sabi see samples below. No, so nandito na po yung pinaka-sample natin. Okay, kung saan po ninyo ifo-format ang inyong anong tawag dito, yung mga preliminary pages po natin. No, so ilalagay nyo dyan. Ito na po mismo ang magiging format ha. Okay? Wag na po ninyong babaguhin. No, yan na mismo. No. Kumbaga kung ano lang yung sa inyo ay di igagaya nyo lamang din.
Kumbaga, yun na lang ang ilalagay ninyo. Pero ito na po mismo ang formatting niyan. No? Okay po? Maliwanag po. Yes po, ma'am. Okay. No? Okay, and then here po is the suggested chapter contents. Okay? So gusto ko lang linawin na ang content po na suggested dito ay ito na rin po yung format or yung content na included pagdating sa project study ninyo. So we are to adapt also. We are going to adapt na yung mismo pong formatting ng project study. So that if in case na mag-okay at ma-approve ang topic title ninyo pagdating sa Project Study 1, kumpleto na kaagad ang inyong paper. Or kung hindi naman, at least ay naka-format na po based sa content mismo, target content ang inyong paper. Mag-e-edit-edit na lang kayo. Okay po? So meron po ditong iba't ibang suggested chapter content depende kung ano ang klase ng research na gagawin ninyo. If that is design and development, if design and simulation, and mathematical modeling. But as far as I can remember, ang mostly or I think in this section, ang topic po natin ay puro design and development. No? Kanina may nagtanong, ma'am, paano pag-design and fabrication? Pasok na po iyon dun sa development, design and development. No. So, una po muna ay dito sa atin na chapter 1. Okay, so chapter 1 po, wherein ang title po natin ay The Problem and Its Background. No. So, yung chapter 1 po, yan ay nakasulat na naka-Roman numeral. Hindi po yung normal na number 1. No. So, in your manuscript, yan po ay nasa center. And then next po is yung background of the study. So, parang meron ako ditong sample lang. Meron akong nakita sa aking files. Pero hindi rin naka-updated na format ha. Okay po. Yan. No, so, ganito po ang formatting natin. So, yung chapter 1 and then yung pinaka-title ng chapter na naka-all capital letters. Okay? No. So, yan yung format niyan. So, ang unang part po natin is the introduction. So, sa introduction, I believe lahat ng content, bawat chapter natin yan ay naisa-isa na natin at na-discuss na natin. So, sabi ko nga, reiteration lang are. No. So, pagdating po sa introduction, no, so kaya nga introduction ang title niyan. Yan yung mga statement po na mag-i-introduce doon sa project na gagawin natin or yung research na gagawin po natin. No, so as much as possible po, no, sinabi ko din, no, maganda po na hindi anong tawag dito, yung first paragraph or yung pati yung second paragraph, hanggat maaari po, yun ay statement na galing mismo sa inyo. No, wag naman yung unang-una pa lang simulang-simula ng inyong introduction. According to blah 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 blah. Naka-reference ka agad. No, mas maganda po na ang unang mga statements ay manggagaling mismo sa inyo. And then after that, saka kayo magsasite ng mga details and information na kumbaga magso-support doon sa inyong gagawin na project. Maliwanag po. For the introduction, wag nang tuong pakahabaan. No, introduction naman iyan. No, wag nang masyadong pabida na okay, pakapalin natin, no. Most probably at most ay 2 pages lang ang introduction natin. No. Okay po. Maliwanag po. Yes po, ma'am. Yan. Okay, next. Pagdating naman sa background of the study, yan, sige, ano natin. Okay, so pagdating naman sa background of the study, okay, yan. So, ang formatting, nasa left side, naka uppercase and lowercase na naka-bold. Yun po ang formatting. So, here you are to present ano ba yung specific problem na ina-address po ninyo. Ano ba ang reason? Bakit kayo ay nag-propose ng ganyang project? No? Ano ba ang hugot ninyo? No, ano ang background? Bakit kayo nagpo-propose? No, diyan kayo maglalagay ng
information kung kayo man ay merong nakausap na possible ninyong beneficiary, kung itutuloy ninyong project, kung may mga data dyan, mas maganda. No, included po yan sa background of the study. No, wala na kayong mga iba't ibang information pa na makukuha na ilalagay dyan. No, kasi dyan po natin nira-rationalize or dinidiscuss nga ano ba ang ina-address natin na problem. Okay? And then next po is the objectives of the study. So ari, parang kung i-discuss ko ulit, ari ay pangatlong beses na o paapat na beses na. No? So katulad po ng example natin, okay, yun natin ang Okay, no. So sa ating po na objectives of the study, no, baka kasi meron kayong nakikita na research objectives. Yun po ay previous pa na format. No, again, kaya ko nga ay ibinigay sa inyo for you to use as your guide pagdating po sa pagbuo ng inyong paper. No, so objectives of the study po. So, katulad ng diniscuss natin, you are to present yung general objectives, no? Kaya meron dito the main thrust, no? Ang general po ay isa lang siya, no? Overall objective po. No, kumbaga isang sentence siya na magde-describe kung ano ba ang gagawin ng project na pinopropose ninyo. No. So, as I check yung mga examination, napakaraming general objectives, no. Sabi ko, parang hindi ko naman tinuro na ganun kadami ang general objectives, no. So, isa lang po yun. Kaya nga ang term ay general. So, ayan. Isa pa, no, kung mapapansin ninyo, ito po ay nakawas. I would just like to remind po na ang inyong gagawing paper ay proposal. Gagawin pa lang. Therefore, ang verb tense po na gagamitin ninyo dyan should be future tense or past tense all throughout your manuscript. No, was ang inyong makikita, was yung nasa library dahil po tapos na ang kanilang study. No, nagawa na nila. No. So kailangan po ay ma-check po ninyo yan. So all throughout the manuscript naka-future and present tense. Kapag po may nakita ako dyan na past tense, I will be assuming na kayo po ay nangopya lang at hindi kayo nakinig dito sa discussion na ito. Maliwanag po. Yes po, ma'am. Okay. No, same with, ayan, naka-aimed na are kasi tapos na. No, so, kapag na-discuss na yung general objectives, no, so hindi siya yung, okay, general objectives sa tuldok, tapos nakalagay yung objective. Hindi siya ganon. Naka-paragraph form po ang statement ng ating general objective. Okay? And then, next po, pwede namang idugtong, pwede rin namang another, part ng ating study, you will discuss na specifically, yan, ito yung goal, gustong mangyari ng inyong study. 2. Okay po? Nandiyan na yung 2. Others, sa examination, nitong nakarang midterm, nakalagay din ang 2 sa unahan. No, mukhang hindi nga talaga nakinig sa aking mga sinabi. No, so sabi ko nga, ang inyo pong objectives, lagi yang magsisimula with action word or verb po. No, like for example, ayan, design, fabricate, conduct, perform, test, ayan, provide. No, so puro action word po ang simula ng statement natin. No, so tatandaan niyo ha, kapag kayan ay meron pa rin ganyan pagdating sa inyong manuscript ay siya, hindi talaga nakinig. Naintindihan ka po? So, ganito lang din yung magiging formatting natin. Naintindihan po? Yes po, ma'am. Okay. Maliwanag ha. Baka naman yan si Andreas lang si Andreas ang nasagot ha. Naintindihan ganun lahat. Mag-react naman dyan para nakikita ko kung naiintindihan talaga. Ayun, may nagre-react na. No? So, okay po. And then next po, no, next naman is yun pong, ayan,
meron tayo ditong sinasabi na null hypothesis. Pero kung siya ay applicable. So if in case na isa sa goal ninyo is magkaroon ng comparative analysis, then I think there should be this null hypothesis. But I think with the topics that you have, parang hindi naman necessary na or hindi na applicable ito. Pero if in case man na meron, so tatandaan po at laging isa sa isip na kapag sinabing null hypothesis, ito po ay naka-negative form. Ibig sabihin, or for example, ang statement po natin is, there is no significant difference between blah blah blah. Naintindihan po? Yes po, ma'am. Okay. Pero kung again, hindi naman applicable, so hindi na ito kasama. Hindi na siya i-include sa inyong paper. Okay? And the next naman po is the significance of the study. So dito po natin ipe-present sino ba ang magbe-benefit, no? Sino ba ang kumbaga kanino ba importante yung study na to. No? So pagdating po dito, you can present it in a different kumbaga ay na merong specific na form. It can be from general to particular or particular to general. Anong ibig sabihin noon? If kung general to particular, halimbawa ang description natin will be from halimbawa ay national government, DOST, going to ang description ay to province of Batangas, tapos ay Batangas State University, Department of Mechanical Engineering, tapos future researchers. No. So nakita nyo ba? So from malawak to paliit. No. Kung halimbawa namang particular to general, halimbawa from the researchers to ME department to Batangas State University to province of Batangas, from DOST, yan. No. Naintindihan po yung difference. So either naman ay pwede. O pwede naman po natin siyang either kung anong presentation ang mapili ninyo ay okay lang naman. Maliwanag po. Ha? Maliwanag po. Yes po. Opo. Ano na lang, opo. Ayan. No. Okay. So next naman is the scope, limitations, and delimitations. So again, already discuss na natin pero inuulit ko lang. No. So kapag po sa scope, limitations, and delimitations, so you are to discuss the specific coverage of your study. So sabi ko nga, you can present it starting from your input, going to the processes involved until your target output. No, so you are to present ano ba mismo yung coverage no nung inyong study. No, ano ba yung mga specifics, ano yung properties and characteristic na tina-target. No, so ipe-present niyo po yan doon. No, so ang yung scope and delimitation, scope limitation and delimitation of the study, hindi yan kalahati ng bond paper or isang page lang. No, mind you, you are discussing ano ang magiging coverage ng inyong study. So you have to be specific on that case. So kailangan talagang marami. No, hindi ko naman sinasabing marami, but kapag nag-discuss ka kasi about this topic, mahaba siya, madami. Lalo kung iisa-isahin mo talaga ang coverage per kumbaga ay phase, no? From input, from the process up to out. Okay? So, ayun. And then for the definition of terms naman, so yung definition of terms, diga nabanggit ko, dalawang klase ito. It can be conceptual literature, terms, or operational terms. So, yung conceptual terms, madali lang siya. So, yan po yung terms na conceptually no ay related or kailangan po na ba-describe para maintindihan natin yung topic no galing mismo sa concepts, but as much as possible po use concepts na hindi kumbaga very common no hindi kumbaga ay hindi na yung ang ilalagay mo pa eh, yung mga words na hindi na naman talaga kailangang i-define. No, like for example, temperature. No, yan naman ay alam na kung ano ba gayon. Sugar, salt, no. So alam na yon. No, alam na nila yon. So hanap kayo ng words po na gagamitin sa study ninyo pero hindi ganoon ka-common ang description or yung definition.
No. While for the operational terms naman, so kaya nga operational terms, ibig sabihin yun yung mga terms na kailangan po in your study, no, or specific sa inyong study. Like for example, you have there based sa inyong description, meron kayo dyang operating time, operating temperature, no. So kung mapapansin niyo sa ibang study, meron din naman yan. Pero iba po ang description kasi or definition niyan sa study ninyo compared sa study nila. Like for example, halimbawa dun sa study dun sa kabila, sa ibang study, no, meron din silang term na operating temperature. But their process, ang cover is parang mixing and then molding. Parang ang description ng kanilang operating term is yung temperature na makakapag-mold, no, makakapag-mold ng certain na raw material sa kanila. That is their definition. But on your case, halimbawa na ang inyong process would be like melting. May melting process kayo. Ang definition ninyo is ito yung temperature na para makapag-melt ng ganitong klase ng raw material. Ano? So yun po siya. No, so we have to include it. We define it para mas malinaw sa ating reader, no, kung ano ba ang ibig sabihin nung term na iyon. No, though very common siya. Okay po? Naiintindihan ang chapter 1. Malinaw naman po, ma'am. Ulit, ano po? Malinaw naman po. Okay. Malinaw naman ha. Sana ay nakaka-pick up yung iba, no, nakakahabol, no, or naiintindihan din iba. No, ayoko na kapag nag-check tayo ng paper, ay nako, pamali-mali pa. No, kaya nga kahit ito ay dinidiscuss ko sa inyo. No, okay? And then next po, yan, chapter 2, review of literature. No, so I believe dinaanan din natin ito. No, so yan pong review of literature, nagsisimula siya with the conceptual literature. Again, everything and anything, no, na may kinalaman po sa inyong study. Conceptually, yan po yan. No, and then for the research literature, no, so these are the researches, studies that are related on your topic, no. So again, pagdating po dito, you separate the foreign studies, researches to the local studies, no. You can arrange it kung papaano mo siya pwedeng ma-present ng mas maganda. It can be through the theme, idea, or chronological order, no. But for the synthesis, better if you present it into chronological order, no, para makita natin ano ba yung naging changes, no, all those years, no. Pagdating dito sa research literature, no, so separate nga natin, can arrange it from latest to oldest, no. Okay? So I guess for this part, wala kayong pagdating sa referencing, citation, wala akong makikita dyan na direct quotation. No, most probably your referencing, your citation would include paraphrasing and summarizing. No. Okay po. So again, wag kakalimutan na mag-reference, mag-cite, no, and also included dapat yan sa ating bibliography. No, so anything and everything na kinuha ninyong information, i-reference po natin at isa-cite. No, maliwanag po. Yes po, ma'am. Okay. So may question ba up to this point? Wala naman. Wala pa po. Wala pa. Malinaw ha. Okay. So sunod naman tayo dito sa chapter 3. No. So sa atin pong chapter 3, which is the research methods and procedures, yung first part po natin includes the conceptual framework. No, so after noon, maglagay lang ng konting introduction and then start tayo with the conceptual framework. So previously, wala lang akong bago na yung may soft copy. But previously, ang conceptual framework po ay included sa chapter 1. Pero ito po ay nalipat na sa chapter 3 natin. No? So, yan. So, ganito din yung magiging formatting. The only difference is, yun nga, chapter 3, the research methods and procedures, konting introduction, and then ito na.
conceptual frameworks. So, yung discussion po natin, you are to discuss, you are to explain ano ba ang ibig sabihin noong model or yung framework na ginamit ninyo such as like this, no? So, gumamit siya dito ng CDIO model para dito sa conceptual framework. So, iisa-isahin ninyo yung discussion doon, iisa-isahin ninyo bawat stages sa inyong conceptual framework. Also included dyan, what are the details that you need to include, no, yung mga items and variables natin. So, nakalagay po dyan. No. Okay? So, after ng description, so nandito na nga yung research paradigm, no. So, ang title po nito, Research Paradigm of the Study. Yan po ang title nito. Okay? So, kung makikita ninyo, meron tayong boxes. Based on the guidelines, sabi ko doon, you use CDIO or EDP process model. No, so, hindi katulad nung nakaraan na discussion natin, sabi ko, okay, I would like to suggest na ganito, ganyan. But here, sa atin pong guidelines, I would be expecting that you are to use CDIO or EDP. No, wag na pong gumamit ng IPO. Maliwanag po. Yes po. Hello. Yan. No. So pagdating naman sa research design, same pa rin. So you are to discuss yung iba't ibang stages such as the development stages, design stages, fabrication stage, paano ba yung gagawing preliminary testing stage, final performance testing stage, ano yung experimental testing na gagawin, how are you going to prepare your raw material, and then next po is, yan, methods of testing. So dito po natin ipe-present ano ang gagawin nating methods and procedure para ma-determine, no, ma-establish yung mga preliminary parameters at ma-determine yung testing parameters natin. No. Okay po, so isa-isa yan. So in this part, so lahat nung other na objectives natin or parameters, isa-isahin nyo. No. So, statistical treatment, again, kung may null hypothesis kayo, so included siya. Pero kung wala naman, so hindi na natin siya i-include. No? And then next is, ano ba ang proseso ng data collection and treatment natin? You are also to define ano yung mga hardware na kailangan. Yung parts ng machine, ayan. Yung bawat kailangan para mabuo siya. And then also software, paano kayo nag-come up sa design, ano yung software na ginamit, yan, di-discuss po ninyo. For the budget requirements, hindi ko naman kayo nire-require na talaga pumunta sa fabricator para magpa-quotation, but you can search na lang, no, through internet, no, kung ano ba yung mga costing ng mga parts and components based on your design, no, magkano ba aabutin noon. So, para lang makita natin, approximation, no, magkano ang aabutin nung inyong pinopropose na design. Okay po. So, syempre yan ay naka-tabular form. Okay? Maliwanag po. Yes po. Yan. And then sa expected output naman, so matanong ko lang, ano ka po ang ini-expect nating output? Ano ang output ng project na ito? Kung design and development, ano po magiging output natin? Machine po. Ha? Yung machine po. Yung machine po. No? So, yun yung nakalagay dito. No? So, maglalagay po kayo dyan ng isang overall na schematic diagram. No? Meron pong label. No? And then you discuss ano ba yung expected output na iyon. No? Kasi yung iba, nilalagay lahat. Yung overall schematic diagram, tapos yung iba't ibang view, right side view, top view, left view, lahat na ay ipinakita, front view. No? So, isa na lang. Other views and yung ibang schematic diagrams like yung parts and then yung dimensions, doon na lang ilagay sa appendix po, dito sa part na ito. No, sa appendix na lang, sa appendices. Okay po? And then yung next part po is the Gantt chart. So we already discussed this Gantt chart. So diga sabi natin, ito yung ginagamit natin sa pagdating sa planning process.
No, ginagamit natin siya para ma-monitor if naa-achieve ba natin yung mga task and activities natin na mga nakaplano. No, so sabi ko nga you can look for format no or designs pagdating dito kasi pagdating naman sa Gantt chart same lang din naman kung ano yung content na meron doon. Kayo na lang ang bahala how are you going to present. No, basta ang mahalaga meron kayo doong specific na activities or task and then kailan po dapat siya matapos. As much as possible, pagdating po sa timeline, ang i-consider ninyo is the total number of weeks or months na kakailangan po ninyo yung project. Like for example, 18 weeks for project study 1 and 18 weeks for project study 2. Okay, so that will be a total of 36 weeks. So, ibig sabihin, ang project nyo po that makakasya siya within the 36 weeks. Okay? And then yun, bibliography, yan. Included, sabi ko nga sa inyo when we discuss the referencing process, ang kailangan po natin ay bibliography at hindi po ang reference lang. Tanong ko lang, ano nga po pala ang difference ng bibliography sa references? Hello? Nakalimutan na. Hello po. O anong difference ng reference at bibliography? Ay nako, hindi na naimik. No. Okay. So yung bibliography, no, yan po yung sama-sama pinagsamang references and other na literatures na ginamit ninyo as your basis sa study pero hindi po siya sinite sa inyong or included sa inyong manuscript. Ano? So, tatandaan yan ha. So, pagdating sa presentation ng bibliography, kindly arrange it na naka-APA or naka-Harvard referencing style. Okay po? Maliwanag po. Opo. Okay. Pagdating sa curriculum vitae, so kayo naman ang bahala na dyan. No, basta maglagay kayo dyan ng inyong presentation, ng inyong, kumbaga, ay information tungkol sa inyo. Yan. So, tangan lang natin. Okay? So, take note. No. So, medyo may revision dun sa una kong na-submit. I-delete ko na lang siya no dun sa ating classroom, pero ito yung naging revision kasi as I discussed this with the first section that I met this morning, parang ang unfair naman nga, no? Unfair naman doon sa mga huling doon sa mga mauunang magpe-present, no? So, research manuscript should be printed and to be submitted on November 22, 2024, Friday until 5 p.m. Okay? Maliwanag po. No, so I will be giving yung anong tawag dito, yung instruction kung anong folder ang gagamitin dahil para magkaroon ng designation per section. No, kung anong folder ang gagamitin. I will be posting it sa classroom. And then also, soft copy of the research will also be submitted and uploaded to the Google Drive to be given by the course instructor. Maliwanag po. May question ka po din eh. Hello po, maliwanag dito. Okay na po. Okay Opo. ha, maliwanag yan. Okay, defense schedule. Okay, so presentation of the research proposal is required. Students should discuss the highlights of the research proposal through PowerPoint presentation. This will enable the students to train for formal presentations, help them to build confidence in speaking, give them the opportunity to think and articulate their thoughts. Student may choose to, number 1, have a video presentation / open parenthesis, recorded oral presentation,
or an oral presentation during the group scheduled date presentation. Naintindihan ang difference? Naintindihan ang difference ng dalawa? Paano po yung kapag halimbawa po recorded? O di, ipi-play na lang. Tapos During after po the nun actual. after po nun ay diretso na po defense basta Diretsong kung Q&A. Q&A na. Okay. No, so maliwanag yun ha. Okay? So presentation will be face-to-face or through video conferencing, particularly using Google Meet platform. No. So as you all know, tayo ay merong ad-even scheme. May time na kayo mag-face-to-face at may time na kayo ay online. Diba? So, may online class kayo. So, para hindi na ako makasagabal dun sa ibang klase, though iilan-ilan naman yung kumbaga sasabit at mag-aano. No? So, ganun na lang yung gagawin natin. But if in case that you want it na mag face-to-face, no, lahat, sabihin nyo na lang sa akin. No? So, same lang din naman kung face-to-face or hindi. Okay po? So, each group should prepare a scheduled Google Meet link for the presentation to be posted on the class G-Sheet. Okay? So, lahat po kayo, mapa face-to-face kayo or mapa Google Meet because ang ating pong schedule ay hindi naman final at subject for a change or pwedeng mag-vary, pwedeng magbago. No? So, para lang prepare, meron na po tayong Google Meet link na gagamitin in case. Ano po? At yun po ay ating ililink, no? Ipe-paste sa atin pong class Google Sheet. No, so kung sa atin po, Dine. Ari anak, dito mga anak, no. So you are to include here ang bagal ng internet. Wait lang. Yan. So ngayon, Andreas, ari ay aayusin na. No. So, Dine, ano kang title? Tama ang nakalagay. Title ay iba naman ang nakalagay. Dine, makikikorek ari ha. Ari ay yung name ng students. Tapos ang nakalagay na po dito ay yung approved na topic title and then you type here kung ano yung topic title na iyon. And then po, ilagay dito yung mismong link na. Tanggalin na ito. No? Ilagay po yung link, no, and then dito sa sunod lalagyan ko ito ng date of presentation, no, date of presentation tapos yung link po. Okay, maliwanag po, Andreas and Yes, classmates, no. So i-edit na rin, aayusin na ring table na ito. Maliwanag po. yes po. Ha, okay. So okay. So the members of the group are expected in their respective classrooms or meeting rooms 15 minutes before the scheduled presentation to check that everything is set, such as video is playing, mics, etc. Okay po. So this is magiging ano ko dito, mahigpit, no? Kasi po kapag kayo ay na-late sa 15 minutes na napag-usapan, I will not be entertaining you at hindi na kayo makakapag-defense. Puwera na lang kung meron pa po tayong time na pwede pang makapag-present. Pero I think ay mawawalan na because sagadan tayo na until week 16. No, if in case naman na magbago ang date, ako naman ay kung magbago ang schedule for other reasons, no, kumbaga administrative reasons, ay pwede naman ngang mag-adjust. Pero kung kayo ay malilate, kayo ang na-late, kayo ang may presentation, ay na-late pa, ay siya, ay hindi ko na kayo entertaining. Dahil ako nga, kung hindi man ako ma-attend, ay mag-a-adjust din, magbabago din. Okay po, maliwanag gayon.
Tatandaan ito, maliwanag po. Opo. Yan. So presenters must wear decent clothes, preferably in corporate attire. Naintindihan po ito. Hoy. Kahit po yan ay naka-video, naka-ano tayo, naka-Google Meet, kayo po ay magsusuot ng corporate attire. Naintindihan ha? Uy. Yes po, ma'am. Okay. So during the video and oral presentation, the proponents are given a maximum, tandaan, a maximum of 10 minutes to discuss their research proposal and 15 minutes will be allotted for Q&A. But in total, you will be allotted 30 minutes, a total of 30 minutes. No. May mga cases na na-extend ang Q&A, no, na-extend ang Q&A. Kaya sabi ko sa inyo, subject for change ang inyong presentation. Kaya kapag ka medyo yung iba ay yung hindi pa nag-intindi at hindi nag-join during the scheduled presentation nila, minsan ay hindi talaga kasi nga nag-a-adjust. Halimbawa, ang schedule for isang meeting ay 3 dahil 30 minutes, 1.5 hour kasi tayo, di ba? 3 naka-schedule. Minsan, ang kinakaya lang ay 2 lang. So mag-a-adjust. Yung pangatlo sa sunod na uli na meeting. No, kaya nga pag nag-schedule ay meron talagang extra pa na time sa padulo. Pero yun ay in case na na-delay nga. No, pero kapag kayo ang nawala ay siya. No. Kung walang kulang ang time hindi na. No. Naintindihan po. Yes po, ma'am. Okay. So for grading naman po, no. So these rubrics will be used pagdating po sa assessment ng inyong research paper manuscript as well as sa inyo pong oral presentation. So ito po yung rubrics na iyon. So ito yung para sa oral presentation at rin naman po para sa proposal report ninyo. No. So, kung mapapansin niyo may thesis 1 dyan. So, actually, this is the rubrics that are being used pagdating sa project study. So, sinasabi ko nga sa inyo, i-adapt na natin kung anong ginagamit natin at ginagawa sa project study. No, kaya po, ito na rin ang rubric na gagamitin niyo. No, para masanay na rin. No, so, you can see there all the items that you have to consider para po magkaroon kayo ng passing grade sa subject na ito. No. So kapag kayo ay nagpasa ng inyong manuscript, sisingitan nyo po ng grading sheet ninyo. Ito po, ng rubric na ito. No, lalagyan nyo rin po. No, so isang copy na rin para sa manuscript, isang copy dahil yun po ay naka-group. Pagdating naman po sa oral presentation, ito po ay individual. Ibig sabihin, isang copy ng proposal report assessment rubric at 5 copy na ring oral presentation rubric. Okay? Naintindihan po, lalagyan ninyo ang ipapasa ninyo na manuscript. Maliwanag po. Ma'am, pwede pong paulit po nung balik yung sa individual. Alin po ang ipiprint po? Ang individual po ay oral presentation assessment rubric. So, lagyan nyo na ng pangalan. Kada member, no, ay maglalagay din Naintindihan po. Pero yung sa project proposal, isa lang yun. Okay po. Maliwanag po. No. So, I will be expecting na again, mag-i-include kayo sa ipapasa ninyo na manuscript. Kasi yan ang gagamitin ko para kayo ay mag-gradean. Pero kapag wala kayong ipinasang rubric, ibig sabihin ay assuming na ayaw ninyong magpa-grade. So, hindi ko kayo gigradean. Naintindihan po. So, wag kakalimutan aring mga rubrics na ari. Okay po? Yes po. Okay. So, yun lang naman, no, ang para sa atin na guidelines for our research proposal. So, siguro isa-isahin nyo itong mga items na yan para ma-check natin kung
pasok na ba? Magkakaroon ba ng passing grade kayo sa subject na ito? Ano po? Mayroon pa bang magulo? May concern, question, clarification pa? May mga tanong pa? So by the way, meron po kayong page numbering, no? Wait lang Otoy ha. Meron po kayong page numbering ha. Ang page numbering po ay nasa lower right side ng inyong paper. Okay? Yan, tulad na rin. Yan. Lower right side ng inyong manuscript. Ano po? So, anong tawag dito? Yan. Pero kapag, wala yung preliminary pages. Pero ang start po ng numbering na 1 onwards, ay dito sa chapter 1. Pagdating sa preliminaries, ang ilalagay ninyo, ay di yung small letter na I, V, ayun. No? Naintindihan pa. Utoy. Meron pa. Isa pa. Yung format din po ng atin na figures and tables, no, para maganda na ang inyong gawa, no. Okay, tatandaan nga pala ha. Lalagyan kapag gumawa ng ganitong mga model ha, lagi yang may arrow ha. As meaning niyan ay yun yung sunod na gagawin. Kapag nawala yung mga yan, ibig sabihin walang prosesong nangyari. Dahil ibig sabihin hindi interconnected ang mga items na nilagay ninyo sa bawat face natin. Okay po, tatandaan yun ha. Tapos, yan. So, ito po yung format ng ating figure. So, kung papansin ninyo, meron po yung border. No, meron yung border. Parang ito yung sunod dun sa pinakamanipis. And then, yung title natin, figure number, sunod-sunod ang numbering na rin ha. Hindi siya yung numbering na figure 1.1, figure 1.2. Hindi ganun ha. Sunod-sunod. Kung ilang figure ang nakalagay, edi yun yung figure number. No, pang ilang figure, pang ilang number siya no. And then yung title, kung ano man yung figure na iyon, and then yung source po natin. No, so you follow na lang again APA or Harvard referencing. So are medyo kulang are. No, nakalagay yung website Kuwait. Hindi siya website dapat dapat ay yung ano ba ang article saan are nakuha tapos yung date kung kailan siya na-publish. No. So iwasan na maglagay ng mga figures na no date, no. So pinapabago ko 'yon kapag ganun. You have to look for other figures na maganda na meron namang date. No, even yung mga statement kapag naka-ND, nako ay magpalit, ibang information ang kuhanin, ibang source ang gamitin. Ay, puro ND Pasuyo po ako. Okay? While sa table naman, no, sa table naman po, ganito naman ang format natin. Ay, parang walang table. Yan. Ito po. No, yan. No. So, kung kanina, ang title natin at yung numbering ay nasa baba, pagdating sa table, ang table po ay nasa taas. Naka-bold. Tapos yung title mismo, nandyan din sa sunod, na hindi naman naka-bold. No, dyan nakalagay. And then as you can see, naka-open table po tayo. Open table, ibig sabihin, yung sides po ng ating table ay open. So, ganito po yung format natin. And then, yung source po natin kung saan nakuha yung table, no, ay dinandi dito sa lower left side ng ating pong table. Okay po, maliwanag po. Ari kulang ari ng date, ng year. Maliwanag po. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Maliwanag po. Yes po. Maliwanag. May question pa. Mukhang lahat naman ay natakil ko na. Lahat ay naisa-isa ko na, ha? Sana'y nag-take down notes. O, Haven. Ma'am, yung po sa concern about po dun sa topic po na pinasa last time with the module po. Ano ulit, Utoy? Napuputol ka. Ay, hello po ma'am. Okay na po ba? Yan.
About daw po dun sa concern last time, about po dun sa topic po na siningit po sa module, Oh, kung okay na daw po ba or ay pwede napirmahan na nyo po nang or nakita na po. kuhanin. Pero okay na po, ma'am. Oo, sige go. I mean, Parang nasa nakita niyo na po. Oo. Okay po. Napirmahan niyo na po, ma'am. Oo, pwede nyo na rin Okay po, thank kuhanin you po. din eh. Okay po, thank you po, ma'am. Andreas, ha? May pasok ba kayo ngayon? Wala po. Wala? Ah, okay. Bukas? Meron. Wala din? Meron po. Ah, meron. So, pwede nyo nang kuhanin bukas, ha? Okay po. Okay. Baka bagyuhin na naman. Kabahan na naman ako at mabasa ang inyong module din eh. Okay? Okay. Okay po. Sige. May question pa kayo? Concern? Ay napakalinaw na ng aking discussion. Baka naman yan ay mali-mali pa ang ilagay, ha? Inisa-isa ko na. Okay po. Okay na. Okay. So, kung wala nang concern, nakalimutan ko palang ilagay. Okay, sige, edit ko na lang yung mismong, anong tawag dito, yung mismong guidelines. Okay po. So, kung wala nang concern, question, clarification, wala na ha. Okay. So, ako na lang ang maglalagay ng schedule. Maybe, tomorrow or next week, makikita nyo na yung magiging schedule ninyo kung anong, kung kailan kayo magpe-present. Okay pa? Ako na lang ang maglalagay para fair. Okay po, ma'am. Magra-random na lang ako ng lagay. Kaya sabi ko, Andreas, makikiayos ng Google Sheet natin kasi dun ko ilalagay yung scheduling natin. Okay pa? Yes po. Okay? Okay po. Okay. No. Ayan. So, kung wala na tayong concern, okay na ha. Question, clarification, no? Yan. Thank you for the attendance. No? So, I hope ay alam ang gagawin na. No? So, wala na masyado magiging mali pagdating sa pagpapasa ng manuscript. No? So, kung wala nang concern, question, clarification, the result of exam nga pala ay sa by the way, sabihin ko lang na anong tawag dito, yung schedule nung last time, nung nagbagyuhan, nung 23 to 25 na plan tour, ngayong week na to matutuloy. No, kaya hindi ko kayo mamimit ng face-to-face by Thursday. Sabi naman ng iba, yes! Yes! Sabi naman ng ibang ano. No, so, anong tawag dito? Kindly. No? So, I hope you use that time for you to finish, for you to generate yung ating research proposal. Ha? And yung tapusin na. Okay po? Yung exam, I will be giving you the result na lang once na mag face-to-face tayo. No? Okay po? Okay po? Okay po, ma'am. Okay. Siya, sige. So, kung wala nang concern, question, clarification, violent reaction, yan. Thank you for your attendance. Pwede na kayo mag-leave sa meeting room. Thank you. Thank you po.